Hello! Welcome to my channel, The Praying Mom. There is power in your prayer. Bago tayo magpatuloy, kaibigan, I encourage you to like, share, and subscribe to my channel. At kung ikaw ay may mga kabigatan sa buhay, may mga problema ka, at hindi mo alam kung saan ka pupunta, I encourage you, kaibigan, isulat mo lang sa baba ang iyong mga kahilingan at sasamahan kita sa pagdulog sa iyong mga panalangin. Magulong kaisipan, magulong buhay. Sino ba sa atin ang hindi nakakaranas nito? Kaibigan, ano ba ang pinagkakaabalahan mo? Ano ba ang bumabagabag sa isip mo? Ano ba ang nagpapahina ng kalooban mo? Ano ba ang nagpapasakit ng puso mo? Pag-aalala man yan, kabagabagan man yan, ito ay isang kalaban na kailangan mong gapiin. Ito ang isang kalaban na dapat mong harapin at tayuan. Dahil kung hindi, ito ang magpapabagsak sa iyo. Ito ang makahadlang sa iyo sa pag-usad mo sa panibagong buhay. Ito ang magdudulot ng takot, pagdududa sa kakayahan mo. Pinapaliit nito ang tingin mo sa sarili mo. Kaya nga ang sabi ni Jesus sa atin sa Mateo 11:28, sabi niya, ibigay mo sa Kanya ang iyong kabigatan. Sa simpleng salita, kaibigan, gusto ng Diyos na ibigay mo sa Kanya, ipasa mo sa Kanya yung mga bit-bit mong kahirapan, yung mga daladala mong kabigatan, yung mga daladalahin mo na hanggang ngayon ayaw mong bitawan. Ibigay mo na ito sa Kanya dahil alam niya na wala kang kakayahan na dalhin itong mag-isa. Nakikita ng Diyos kung paano kang nahihirapan sa pagbubuhat ng mga dalahin sa buhay mo. Alam mo kaibigan, hindi mo na kailangang magkunwari na kaya mo, na malakas ka, at may kakayanan kang lutasin ang sarili mong problema. Kaya nga kaibigan, huwag ka nang magmatigas pa. Huwag ka nang umayaw pa. Ibigay mo na sa Panginoong Jesus ang lahat ng mga kabigatang pinapasan mo. At sabi niya, kapag ginawa mo to kaibigan, bibigyan ka niya ng kapahingahan. Alam mo ba, hindi mo makikita ang kapahingahang ito sa mundo. Hindi mo to makikita yung kapahingahan na sinasabi ni Jesus sa pag-inom ng alak, sa pagdodroga, sa pangungutang, sa pagkain ng maraming pagkain, sa pagtulog. Wala ito sa dami ng pera o sa dami ng tinatangkilik mo. Hindi mo mahanap sa mga material na bagay ang kapayapaan na gustong ibigay sa iyo ng Diyos. Matatagpuan mo lang ito sa Kanyang presensya, sa Kanyang piling. Kaya kaibigan, kapag punong-puno na ng kabigatan ng puso mo, kung sumasakit ng ulo mo sa kakaisip sa problema, saan ka ba kukuha ng pera, pambili ng pagkain, umupo ka lang sa paanan ng Diyos. Doon ka sa Kanya umiyak. Alam mo, hindi mo na kailangan magsalita pa dahil alam niya ang iyong puso, nababasa niya ang iyong kaisipan. At sabi nga sa Biblia, bago mo pa ibuka ang bibig mo, bago ka pa humingi sa Kanya, alam niya na kung ano ang hilingin mo sa Kanya. Kahit ano pa ang pinagdaraanan mo sa buhay, ipit ka man sa isang sitwasyon na para bang sa tingin mo hindi ka na makakaalis pa o wala ng solusyon, abutin mo lang ang ating Tatay, ang ating Ama sa langit. Abutin mo lang siya ng iyong panalangin. Alam mo ba, matagal ka nang hinihintay ng Diyos na lumapit sa Kanya, na tumawag sa Kanya, na tumakbo sa Kanya. Hayaan mong tulungan Kanya, hayaan mong gamutin niya ang sugat na nagpapakirot sa iyong puso. Hayaan mong punasan niya ang mga luha mo sa pisngi. Let Him minister to you. Let the Father minister to you. Hayaan mong alisin niya ang sakit, ang kirot na nararamdaman mo sa iyong puso. At kaibigan, bago tayo manalangin, gusto kong iwan sa iyo ang sinasabi ni Pablo sa mga taga Pilipos 4:7. Ang sabi ni Pablo,
At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa iyong puso at sa iyong pag-iisip dahil sa iyong pakipag-isa sa Panginoong Hesus. Ang ibig sabihin ni Pablo, kaibigan, na kapag ibinigay mo pala sa Diyos ang kabigatan mo, na kapag umupo ka pala sa paanan niya at sabihin mo, iiyak mo ang lahat ng nararamdaman mo, yung kaguluhan sa isip mo, yung kaguluhan sa puso mo, aalisin ng Diyos at papalitan niya to ng kapayapaan na hindi mo maipaliwanag. Yung kapayapaan na hindi mo maintindihan. Papalitan niya ito at bibigyan kanya ng kapayapaan ng puso at kaisipan. Kaya kaibigan, kung nagugulumihanan ka man ngayon, kung patong-patong man ang mga agam-agam mo, ang mga problema mo sa buhay, humugot ka lang ng lakas sa Diyos. Siya ang gawin mong tungtungan, ang liwanag niya ang gawin mong ilaw kapag puno ng kadiliman ang iyong nakikita. At kapag ginawa mo to, kaibigan, makakaasa ka na bibigyan ng Diyos ng panibagong kalakasan ang pinanghihinaan mong puso at bibigyan kanya ng panibagong pag-asa. Ama, sa mga sandaling ito, inilalagay namin sa iyong paanan ang aming mga kabagabagan. Inilalagay namin sa iyong altar ang mga daladala naming kabigatan sa aming mga puso. Panginoon, ayaw na namin daling itong mag-isa. Ayaw na naming lumaban na mag-isa. Sinubok na naming lumaban pero nabigo kami. Sinubok na naming buhatin ang mga kabigatan pero wala kaming sapat na lakas. Nabibigo kami. Umiiyak kami. Natatakot kami. Kaya Ama, sa mga sandaling ito, sa mga taong nakikinig sa akin na punong-puno ng kaguluhan, problema ang kanilang mga puso, dalayan ko, Lord, katagpuin mo sila sa mga sandaling ito. Dalawin mo sila, Ama, sa mga sandaling ito. Dalawin mo sila ng iyong banal na espiritu, ng iyong banal na presensya. Hayaan mong maramdaman nila. Iparanas mo sa kanila ang pag-ibig mo, ang presensya mo, na ipaalam mo sa kanila, Panginoon, na ikaw ang magbibigay ng lahat ng kanilang mga pangangailangan, na ipaalam mo sa kanila na bagamat sila ay dumaranas sa matitinding pagsubok sa kanilang mga buhay, ipaalam mo sa kanila, Father God, na hindi ka mangiiwan, hindi mo sila iiwanan, sasamahan mo sila at ikaw ang kanilang magiging kalakasan. I pray, Father, gabayan niyo po sila sa araw na to at sa araw-araw pang darating. Ikaw ang kanilang maging kalakasan. Sa iyo sila humugot, Panginoon, ng kalakasan. Panginoon, ikaw nga po, Panginoon, ang maging gabay sa kanila. Ituro mo, Banal na Espiritu Santo, ang mga bagay na dapat nilang gawin sa kanilang paggawa ng desisyon. Turuan mo sila, itama mo sila. Pagpalain mo ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga pananalapi. At dalayan ko, Panginoon, sa araw na to, maramdaman nila na ikaw ay Diyos ng pag-ibig. Ikaw ay Ama na mapagmahal, na kumakalinga at nagmamahal sa mga taong nagtitiwala sa iyo. Salamat, Panginoon. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng bagay, ang aming mga buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.